Para sa ating mga balita, mga puwersang Amerikano ipinadala sa Qatar. President-elect Trump may planong bombahin ang Iran? Pagbabalik ni Trump, masamang balita sa Ukraine? Bakit kaya? Isang satellite imagery ang inilabas kahapon na nagpapakita ng 6 na B-52 heavy bombers ng US ang nakahimpil sa Al Udeid Air Base sa Qatar. Ang mga nasabing heavy bombers ay dagdag pa umano sa mga air defenses na naipadala na sa Israel. Ang nasabing balita ay kinumpirma din ng United States Central Command or CENTCOM. Ayon sa pahayagang Iran International, ang nasabing mga armas pandigma ay paghahanda pa rin ng US sa ipinangako ng Iran na paghihiganti sa Israel dahil sa ginawa nitong pag-atake sa kanilang mga military base noong October 26. Ang mga nasabing bombers ay may kakayahang magkarga ng malalaking bomba at itinuturing na isa sa pinakamalakas na sandatang pandigma ng Amerika. Bagaman nananahimik na ngayon ng Iran dahil sa napipintong pag-upo ni President-elect Donald Trump sa pwesto, ang mga heavy bombers ay nagpapahiwatig umano ng paninindak sa anumang hakbang na pwedeng gamitin ng Iran laban sa Israel o sa mga kaalyadong bansa ng US sa Middle East. Matatandaan na iniulat ng Axios noon na naghahanda ang Iran ng daan-daang drones at missiles na pasasabugin sa Israel mula sa Iraq. Dahilan kung bakit naka-high-end alert pa rin ang Israel hanggang ngayon. Bukod dito, inihahanda rin ang mga nasabing armas upang tapatan ang pagtatangka ng mga militanteng kaalyado ng Iran na maghasik ng gulo sa gitnang silangan. Bukod sa mga heavy bombers, mayroong ding mga karagdagang sundalo ang idineploy sa Middle East kasabay ng ilang mga American missile destroyers na may kakayahang makadetect ng mga ballistic missile, cruise missile at drone, at kasalukuyang nakaposisyon na sa Red Sea at sa Mediterranean Sea. Ang muling pagpasok ni Donald Trump sa White House ay nagmimistulang pahiwatig ngayon sa Iran ng mas mahihigpit na banta laban sa kanila. Matatandaan kasi na mula pa sa unang termino ni Trump ay halos gumapang ang ekonomiya ng bansang Iran dahil sa maximum pressure sa mga sanctions na ipinataw ni Trump noon. Nang mga panahong yon ay nawasak ang ekonomiya ng bansa at nagmistulang wala ng halaga ang kanilang currency. At ngayong nakabalik na nga si Trump sa pwesto, inaasahan na muling ipapatupad ang nasabing mga pressures laban sa ekonomiya ng Iran. Batay sa huling pag-uusap ni Trump at Netanyahu, sinabi ni Bibi na ang Iran ang pangunahing banta sa seguridad sa Middle East at nagkasundo umano ang dalawa na magtutulungan upang labanan ito. Kinatatakutan din ng Iran ang pagbabalik ni Brian Hook sa White House bilang isa sa mga administrador ni Trump. May mga bali-balita na si Hook ang mangunguna sa transition team pagbalik ni Trump sa White House. Matatandaan na si Hook ang naging envoy ni Trump sa kanyang unang termino para sa Iran na naging dahilan kung bakit ang Iran ay napilitang yumukod sa mga kagustuhan ni Trump. Halos pigain umano ni Hook ang ekonomiya ng Iran sa pamamagitan ng mga sanctions para lang mapasunod sa kagustuhan ng US President. Si Hook din ang pinapaniwalaang nasa likod ng pagpaslang kay Qasem Soleimani, isang mataas na military officer sa Iran na namuno sa mga kampanya sa ibang bansa. Sinasabing ito daw ang dahilan kung bakit si Hook ay naging target noon ng isang assassination plot ng Iran, kung saan target din si Trump at si Mike Pompeo na dating US Secretary of the State. Ayon kay Hook, walang interes si President Trump na palitan ang rehimen sa Iran. Ang kinabukasan ng Iran ay nakasalalay-an niya sa mga Iranians. Ngunit sa kabilang banda, nais ni Trump na i-isolate ang Iran at pahinain ang kanilang ekonomiya upang hindi na nila mapondohan ang lahat ng karahasang ginagawa ng mga grupo tulad ng Houthi sa Yemen, Hamas, Hezbollah at iba pang mga proxy na aktibo sa Iraq at Syria ngayon. Lahat ng ito ay nagpapagulo sa Israel at sa mga kaalyado sa Persian Gulf, ayon pa kay Hook. He condemned the Islamic Republic for fueling the fires of sectarianism and called on all nations of conscience to work together to isolate Iran and to deny the regime the funding it needs to conduct its foreign policy. The United States has imposed unprecedented pressure on the Iranian regime in order to deny it funding for terrorism.
Sinabi ni Hook na ang Iran ang pangunahing sanhi ng kaguluhan sa rehiyon at kung gugustuhin ng administrasyong Trump na pigilan ang Tehran sa mga masasamang balak nito, tiyak umanong makikiisa sa US ang lahat ng mga bansa sa Middle East na apektado ng problema sa Iran. Bilang tugon sa mga banta, naging malambot naman ang tono ng Iran mula nang manalo si Trump sa pagkapangulo. Ayon kay Iran's Vice President for Strategic Affairs, Javad Zarif, umaasa ang bansang Iran na tutuparin ni Trump ang ipinangako nitong tatapusin ang lahat ng kaguluhan sa Middle East na siyang panawagan din ng mga mamamayang Amerikano na bumoto sa kanya. Naipakita na daw umano ng Iran ang determinasyon nitong ipagtanggol ang kanyang sarili at hindi anya sila natatakot sa anumang banta, pero marunong din daw silang rumispeto. Hindi naman pinaniwalaan ni Hook ang tila mabait na tono ni Zarif. Naniniwala siya na ang mga sinabi ni Zarif ay hindi ang siyang tunay na boses ng Iran. Ang tunay na boses na sinasaloob ng Iran ay madidinig niya sa mga sinasabi ng mga hepe sa IRGC. Sinabi na noon ni Hook na si Zarif ang pambato ng Iran para sa mga magagandang pananalita nito. Ito anya ang forte ni Zarif, pero ito rin ang dahilan kung bakit wala siyang gaanong kapangyarihan sa Iran. Ang tunay na kapangyarihan ng Ministry of Foreign Affairs noon ay na kay Qasem Soleimani na general ng Iran Revolutionary Guards Corps. Sa pagbabalik ni Trump at ni Hook sa administrasyon ay inaasahang magiging tila butas ng karayom para sa Iran. Ang kanilang mga plano na kung tawagin ay Deal of the Century ay tiyak daw na magpapahinto ng kaguluhan sa Middle East, lalo na sa usapin ng Palestina at Israel. Ang Deal of the Century na isang plano na binuo ng manugang ni Trump na si Jared Kushner ay nakatutok umano sa pagpapalawak ng teritoryo ng Israel sa rehiyon. Sa kabila ng magandang plano ay mayroon pa ring ilang mga Israeli na tutol dito dahil binabanggit din dito ang pagbibigay pa ng kaunting lupa para sa mga Palestino. Sa ibang balita, pagbabalik ni Trump sa pwesto, masamang balita sa Ukraine. Bakit kaya? Kahapon ay inilarawan ni dating Russian Prime Minister Dmitry Medvedev ang bagong Pangulo ng Amerika bilang isang negosyanteng matigas ang ulo na ang utak ay makakatulong pabor sa Russia. Ayon kay Medvedev, si Trump ay may katangian na kapakipakinabang para sa Russia. At bilang isang taong may pusong negosyante, labis daw niyang kinaiinisan ang paggastos ng pera para sa iba't ibang mga nakikisakay at umaasa lang na bansa, sa mga walang kwentang kaalyado, sa mga walang saysay na proyektong pangkawang gawa at sa mga matatakaw na international organization. Bagaman maraming sinabi si Trump sa kanyang kampanya na tatapusin niya ang gera sa Ukraine sa loob lamang ng 24 oras, If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. duda ang Russia at si Medvedev kung magkakatotoo ito. Hindi naniniwala si Medvedev na may magagawa si Trump para baguhin ang aksyon ng Russia at hindi rin siya naniniwala na mapapahinto ni Trump ang gera. Bagaman sinasabi ni Trump na meron siyang deal na iaalok at maganda ang kanyang relasyon kung kani-kaninong bansa, hindi pa rin siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat para pahintuin ito. May malaking puwersa umano sa likod na magpepuwersa sa kanya para umayon sa pagpapatuloy ng gera at wala siyang magagawa kundi ang sumunod dito. Hindi niya anya mapapahinto ang gera ng isang araw, 3 araw o kahit pa 3 buwan. At kung pipilitin niyang gawin ito, matutulad lang daw siya umano kay John F. Kennedy na pinaslang dahil sa pagnanais nito na tapusin ang Cuban Missile Crisis noong 1962. Si Dmitry Medvedev ay nagsilbing presidente at punong ministro ng Russia mula 2008 hanggang 2020. Kasabay si Pangulong Vladimir Putin. May malawak na paniniwala na nagpapalitan lang ng posisyon ang dalawa dahil sa na-abolish na limitasyon ng 2 termino sa Russia, kung saan si Medvedev ay nagsilbing katulong lamang ni Putin sa buong panahon ng kanyang panunungkulan. Si Medvedev na kasalukuyang Deputy Chairman ng Security Council ng Russia ay isa sa mga karaniwang nagmamayabang sa mga nuclear arms ng Russia, dahilan kung bakit tinawag siyang Herald of the Apocalypse o Propeta ng Apokalipsis. Kung hindi mapapahinto ni Trump ang gera at siya din ang tipo ng pangulo na hindi handang gumastos para sa gera ng iba, ano naman kaya ang maitutulong ni Trump para sa Ukraine? Yan ang tanong na pinangangambahan ngayon ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky.
Sa isang speech, binati ni Zelensky si Trump sa pagkapanalo nito sa halalan. Pero matapos ang pagbati ay sinabi niya na, I appreciate President Trump's commitment to the peace through strength approach in global affairs. na isang pahiwatig ng paghingi ng suporta ni Trump para sa layuning ipinaglalaban ng Ukraine. Matunog umano sa European Union ang pag-atras ni Trump sa gerang kinasasangkutan ng Ukraine, bunsod ng kawalang intensyon na gumastos para sa gera ng ibang bansa. Isang hakbang na maaaring magpahina rin ng suporta ng ilang mga bansa sa Europe na suportahan ang Ukraine, hanggang sa maiwan ang Ukraine na mag-isa sa awa ng bansang Russia. Sa pulong na ginawa sa European Union noong isang araw, kinonsensya ni Zelensky ang bagong halal na pangulo at sinabing ang mga sundalo ng North Korea ay nag-uumpisa ng pumatay ng mga tao sa Europe. Dagdag pa niya, hindi dapat na magkaroon ng kapayapaan base sa kagustuhan ng Russia. Ang kapayapaan ay dapat magsimula sa mga kondisyon ng Europa at Amerika, hindi sa mga kondisyon ng Russia. Ukraine's President Volodymyr Zelensky has appealed to Donald Trump to show strength when dealing with Russia and the invasion of his country, warning that North Korean troops were now killing people on European soil. It's up to Ukraine to decide what should and should not be on the agenda for ending this war. The bill for this war should be sent to the Russians, not to Ukraine. Batay kasi sa kondisyong hinihingi ng Russia upang mahinto ang gera, kailangang ibigay ng Ukraine sa Russia ang mga teritoryo nito sa Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia. Kailangan din anyang maging neutral ang bansang Ukraine na nangangahulugang hindi ito sasapi sa alinmang alyansang militar tulad ng NATO. Nais ng Russia na hindi maging banta sa kanila ang anumang ugnayang militar ng Ukraine sa mga Western countries. Kailangan din anya ang demilitarisasyon sa Ukraine o pagbuwag sa hukbong sandatahan nito. At kailangan ding maging protectorate ng Russia ang rehiyon ng Donbas kung saan maraming mga katutubong Ruso ang naninirahan bagaman ito ay sakop ng Ukraine. Sinabi ng Foreign Ministry ng Russia na handa silang makipagtulungan sa administrasyon ni Trump na matapos ang gera, pero ang kasunduan anya ay dapat nakabatay sa hinihingi ng Russia sa Ukraine. At may mga usap-usapan sa US na pabor si Trump na ibigay ang 20% ng teritoryo ng Ukraine sa Russia para sa ikahihinto ng gera. Isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa Ukraine. Naniniwala ang bansang Ukraine na ang desisyon ni Trump ang magtatakda kung mananalo ang bansa sa gera nito laban sa Russia. Hindi anya nila kayang tapatan ang bilyon-bilyong dolyar na halaga ng sandatahang lakas nito. Pero kung hahayaan ni Trump na manalo ang kagustuhan ng Russia, dadalhin ni Trump ang reputasyon bilang isang pangulong talunan, dagdag pa ni Zelensky. Hanggang dito ang ating mga balita sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.